Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyong publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Flash Report. Flash Report! Isang sunog po ang sumiklab sa Isla Puting Bato dyan sa Tondo, Manila at kasalukuyang nakataas sa ikatlong alarma. Para po sa ibang detalye manatiling nakatutok dito po sa DZRH. Flash Report. Flash Report! Nako, ingat-ingat po sa mga kababayan natin pero kahit po may sunog, babatiin ko pa rin kayo ng isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules, April 10, 2024. Ngayon po ay Eid-el-Fitr, pagtatapos ng buwan ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. At welcome po sa nagbabalik sa DILG sa DZRH Break Time. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, makakasama niyo po Elaine Apit. At maliban sa akin ay makakasama rin natin sa programa ang Undersecretary for Project Development Management ng Department of Interior and Local Government. Ang nag-iisa, si Undersecretary Odilon Pasaraba. Magandang hapon, Yusek! Magandang hapon, kasamang Elaine Apit, also known as Sister L. Yes. And syempre, gumagandang hapon dahil maganda ang Pilipinas at sa lahat ng nakikinig, nanonood at nakikibahagi sa DILG, sa DZRH, sa buong Pilipinas, sa lahat on air at online. Sister L, magandang hapon. Batiin din natin sa ngalan ni Secretary Benhur Abalos ang ating mga kaibigan, mga kasama at mga kapatid na Muslim ng Happy Eid-el-Fitr. Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time at upang mas lalo naming mailapit ang aming ahensya sa bawat Pilipino pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. At dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghahatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood, mapapakinggan via DZRH News Facebook page, sa atin pong YouTube channel DZRH News Television, sa aming website dzrhnews.com.ph, sa cable channels nationwide, and of course sa inyo pong mga radyo via 666 kHz. At para naman sa ating mga katanungan, mga nais idulog sa ating ahensya, mga suhestyon, tayo po ay naka-live sa DILG FB page at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page kasamang Elaine. Ako, Yusek, napakainit na nga panahon, kaya paalala lang po sa ating mga kababayan nanonood at nakikinig sa atin. Stay hydrated at ingat-ingat po tayo. At kani-kanina nga lang, Yusek, may sunog na naman na sumiklab sa may Tondo. At kanina naman, mga bandang alas 12, meron din sa may Paranaque. Kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayan. At ingat. At bago natin Yusek kausapin, meron tayong mga bisita ngayong araw, And of course, hindi mawawala ang mga talakayan natin dito sa programa. Tumunga muna tayo sa mga latest happenings at aksyon sa DILG. Tama, Elaine. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang mga latest news happening sa ating ahensya.
At sa atin pong DILG Balita at Aksyon, nagpaabot ng pagbati ang DILG at National Commission on Muslim Filipinos ng isang mapagpalang Eid Mubarak sa mga kababayan nating Muslim ngayong selebrasyon ng pagtatapos ng Ramadan. Sa mensahe ni DILG Secretary Benher Abalos, umaasa ang kalihim na ang panahon ng Ramadan ay nakapaghatid ng oras ng pananampalataya, kapayapaan at debosyon. Hiling din niya ang mga turo ng Muslim ay manatiling buhay sa puso ng mga kapatid natin na Muslim at ang pagkakaroon ng nagkakaisang layunin tungo sa isang progresibong bagong Pilipinas. At iisa ang DILG, Sister L, sa ating mga kapatid na Opo. Muslim para sa Eid al-Fitr. Pinangunahan ni DILG Secretary Benhar Abalos kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang paglagda sa Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2024 on Public Financial Management or PFM. Ito ay may tungkol sa pagsasaayos ng pangangasiwa ng pondo sa mga pamahalang lokal at upang palakasin ang paggamit ng evidence-based approach sa paghahatid ng serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan. Nagpapatupad din ang DILG na mga inisyatiba upang itaguyod ang pagsasagawa ng fiscal discipline at sustainability, transparency at accountability sa paggamit ng pampublikong pondo sa antas ng ating mga lokal na pamahalaan. Ang LGU Financial Administration and Sustainability ay kabilang sa assessment areas ng Seal of Good Local Governance ng DILG upang itaguyod ang kultura ng mabuting pamamahala sa ating mga LGUs sa gitna ng mga hamon ng kanilang kinakaharap. 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, nilagdaan ng DILG at Israeli Agricultural Center ang isang Memorandum of Understanding upang bigyan ng intensive training and education ang mga piling agriculture students sa bansa para pag-aralan ang pagkakaroon ng modern food security solutions. Ang Memorandum of Understanding ay pinirmahan sa pagitan ni DILG Secretary Benher Abalos at Agri-Studies Chief Executive Officer Yaron Tamira. Sa ilalim ng kasunduan, ang DILG ay makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para sa pamimili ng mga eligible students na sasalang sa 11 months Agro-Studies program sa Israel na nakatutok sa iba't ibang aspeto ng agrikultura katulad ng crop cultivation, livestock management at agriculture technology. Ang kahalagahan ng kalinisan ay dapat sinisimulan sa mga bata pa lamang. Ito ang panawagan ni DILG Secretary Benhar Abalos sa mga magulang sa ginanap na kalinisan, that is kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayang cleanup activity sa Barangay Pasita sa San Pedro, Laguna. Pinuri naman ni Secretary Abalos si Mayor Art Mercado dahil sa maayos na pamumuno at pagtiyak ng linggo-linggong isinasagawa sa mga barangay sa San Pedro, Laguna ang kalinisan clean-up activities. Samantala, binigyang komendasyon ng Cebu City Council ang DILG para sa kalinisan program sa pamamagitan ng isang City Council resolution dahil sa naging mahalagang papel ng programa upang hikayatin ang publiko na makiisa sa layuning gawing malinis ang ating mga bayan. Kasabay naman ng kalinisan program sa pangunguna ng DILG ay sinagawa rin sa iba't ibang parte ng bansa ang Barkada o ang Barangay at Kalinisan Day Project. Sa compliance report ng Barkada, abot sa 504,059 na mga individual kada linggo ang nakiisa sa clean-up drive mula Pebrero hanggang Marso. Nanguna ang National Capital Region at Region 3 sa mga barangay na most compliant sa naturang weekly clean-up drive kung saan umaabot sa milyong-milyong kilo ang nakolektang basura. Ang Barkada Project ay isang nationwide community-based clean-up drive program ng DILG na nakaangkla sa konsepto ng bayanihan para sa pagpapanatili ng ligtas at malinis na kapaligiran. At yan lamang po yan sa mga balita na hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik kay Yusek, pag-uusapan naman po natin ang Ease of Doing Business Act o yung EODB. Sir L, Opo. kanina lamang kayo
umaga. Nagsagawa ng town hall meeting ang ating Pangulo kasama si Secretary Benhar Abalos, MMDA, we have also NEDA at DOTR para sa town hall meeting on traffic management. Ayun! At tinalakayan kanina doon itong kalinisan program bilang inisyatiba wherein road clearing operation is an integral element of that kalinisan or kaayusan project. Ayun, oo. Napakagandang pag-usapan po yan na Yusek. At mamaya ay tatalakayin po natin yan sa ating pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, 20 minutes. Makalipas ang 4:00. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hardworking DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Swisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Nakakasama nyo pa rin po sa programa Elaine Apit. At ngayong hapon po ay may mga makakasama tayo upang pag-usapan ng Ease of Doing Business. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, Ease of Doing Business Act. At ang hatid na tulong po nito sa kanilang pagbibigay serbisyo. Tama ka dyan kasamang Elaine. Sister El, kumusta na sila kay Deo? Ay Na-miss siya ng DCRH family. Miss na din namin siya, Yusek. Mukhang tapos na siya mamalansya. So bukas papasok na siya. parang tinatago ang kanyang katawang lupa dahil sa init ng panahon sa Pilipinas. Nag-unwind lang konti, Yusek. Medyo din sila kay nag-refresh. Refresh na lang. At nag-reflect. Oo. And hapong ito, Sister El, makakapanayam natin sa ating Ease of Doing Business Act session ang Mayor ng Municipality of San Roque, Eastern Samar, Mayor Maria Ana Abalon. Hi ma'am, good afternoon. At syempre makakasama din natin ang si Ma'am Beverly Ross Di Makuha Marino, ang City Mayor ng Batangas City na nire-represent naman ng ating BPLO, Vitas Aguado Rivera. Hi ma'am, magandang hapon. Sister El? Good afternoon po, Mayor Ana Abalon and Miss Ditas Rivera. Good afternoon and welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Good afternoon po, Ma'am Elaine and Yusek Odilon. And gusto ko pong i-correct, hindi po Eastern Samar, kundi po Northern Samar. Northern. Northern Apology po, Mayor. Samar. Opo, Stand corrected, Opo. Mayor. Yeah. Okay. So, uulitin ko po, Mayor Maria Ana Abalon ng Municipality of San Roque, Northern Samar. Yes po, Yusek, that's correct. Ayun. Okay. Mayor, ang San Roque po ay isang fourth class coastal town, no? Tama po ba, Mayor? Yes po, Yusek. Okay.
Pero kayo ang unang lokal na pamahalaan sa Northern Samar na naging fully compliant sa Ease of Doing Business Law because of your electronic business one-stop shop or ang ating e-boss. Yes po. Paano po na ipatupad ng isang fourth-class municipality ang adhikain or mithiin ng IBOS na to despite yung limitation ng ating resources bilang isang fourth-class municipality, Mayor Maria Ana? Yes po. Yusek, it all started as a dream. Yung aking pong husband, the former mayor of San Roque, now board member of the province, one day he walked through the office of the mayor and saw this voluminous file atop his desk and asked his staff what are those documents, where his staff answered, those are business licenses that needs his approval. And so on that moment, it occurred to him that this has to, the business licensing and processing system has to be digitized through internet. And the quest began. And that was, and later on, the municipality successfully launched the IBPLS that became the backbone of IBOS. Ayun. Wow. Go, Yusek. Yun po. So, ito may trigger, Sister El, no? Ito ay nag-umpisa sa obserbasyon ng ating buting board member who used to be a mayor. At ito magandang continuity, no? Pinagpatuloy naman ng ating butihing mayor ngayon itong progresibong pananaw at aksyon ng ating board member. So, Sister El, Sister El? Yes, Yusek. Napakaganda, no? Kasi may mga pagkakataon talaga na bigla mo nalang magiging creative yung utak mo, yung makakaisip ka, ay, dapat pala itong gawin. Kasi pag nandyan yung problema, bigla ka makakaisip ng solusyon. At nakakatawa, ano, na hanggang ngayon ay, ito ay pinagpapatuloy naman ni Mayor Maria Ana. Ayan. Pero sa Batangas din, Yusek, ang Batangas City ay isa rin po sa mga LGU na binigyan naman ng komendasyon ng Anti-Red Tape Authority o yun pong ARTA para sa pagiging fully compliant sa IBOS. Paano po napagtagumpayan ng Batangas City LGU ang implementasyon nito sa inyong bayan? Ma'am Ditas Rivera naman ang BPLO ng Batangas City. Ma'am Ditas. Mula po sa aming City Mayor, Beverly Rose A. Di Makuha, isang mapagpalang araw at taus-pusong pasasalamat po ang kanyang ipinapahatid sa lahat. Sa Batangas City po, nagsimula po ito noong 2010 na nag-issue po ng executive order ang aming Mayor Eduardo B. Di Makuha kung saan gusto po niyang ma-streamline yung process at naka-anchor naman po ito sa national mandate na mag-streamline po ng process ang mga LGUs. So noong 2011 po, nag-create po kami ng technical working group para po dito matutukan yung proseso at maiayos po natin yung business permitting processes po sa Batangas City. And also nag-create din po tayo ng inspection team para po sa Batangas City dahil nakita po natin yung kahalagahan nito para mas ma-streamline po yung process. And also po noong 2012, mapalad po ang Batangas City dahil nabigyan po tayo ng technical assistance ng USAID para po mas ma-streamline po natin yung proseso po natin dito sa Batangas City. Ayun. Yusek. Sister El, man ang mga inisyatibo ng bayan ni Ma'am Maria Ana at of course ang Batangas City. Alam naman natin, Sister El, na hindi lahat ng mga lokal na pamahalaan ay may digital platform tulad ng IBOS. Mayor Ana, Maria Ana, and of course si Ma'am Dina, paano pwedeng ibahagi natin kung paano nakatulong itong IBOS or any digital platform sa inyong mga lokal na pamahalaan sa paghahatid ng maayos at mapagkakatiwalaang serbisyo para sa ating mga kababayan? Ito po ay nakapaghatid ng para po sa ating businesses
it has made it easier for them to operate in our municipality. It has promote economic growth and development, and it has encouraged entrepreneurship and innovation, and it has made our municipality a more attractive destination to business looking for establish themselves in a more sufficient and supportive and efficient municipality where they can process their businesses, license, and permits from the comfort of his home and the convenience of his office, including everything, application, payments, securing requirements, and securing also a copy of the business permit via online. So, yun po. Wow, Sister El. So, efficiency, tapos more attractive in terms of investment. Yes. And syempre, nakikilala na ngayon ang ating municipality, ma'am, no? O, sa Batangas City. Nakatulong po ang EBOS upang higit na ma-implement ang EODB Act dito po sa Batangas City para po mas mabilis, maayos at convenient at transparent po ang transaksyon po sa Batangas City. Nang dahil po sa EBOS, real-time po na pwede na pong i-avail ng clients ang online services ng Batangas City saan man sila naroroon. At dahil din po sa EBOS, hindi na po kailangang madalas mag-overtime services ang ating mga empleyado sapagkat meron na nga po tayong EBOS. So anytime, real-time nga po ito, pwede po nilang i-avail ang ating serbisyo. At malaki din po ang impact ng EBOS sa pag-implement po ng zero contact policy ng EODB Act Law sapagkat hindi na po kailangan pumunta ang ating mga taxpayers sa one-stop shop para po i-avail ang mga service kasi nga po ito available online. Yearly po, nagko-conduct rin po kami ng assessment sa paggagawa po ng aming serbisyo sa publiko at mataas po ang aming client satisfaction rate at lubos po na nasisiyahan ang karamihan sa aming mga taxpayers. Ayun, oo, napakaganda nito Yusek at si Mayor and si Ms. Ditas. Ang laking bagay kapag may ganito tayong sistema dahil napakalaking tulong po dun sa ating mga mamamayan, hindi na mahirap kasi yung iba na nahahassle masyado Yusek tuwing maglalakad ng mga papeles, mga permit na kailangan para sa kanilang mga negosyo. Napag-uusapan po natin yan. Ang inyo po bang lokal na pamahalaan, ano ang ginagawa ng Northern Samar at ng Batangas City para naman po ma-enhance yung accessibility o mapaganda ba po itong sistema at maging user-friendly po itong EBOS para sa ating pong mga mamamayan? Kasi hindi naman po lahat ay techie, sabi nga nila. So paano po tayo nag-a-adapt? Paano po natin ini-introduce, ipinapakilala itong EBOS doon sa ating mga nasasakupan? Mayora, Maria, ma'am. Sa bayan po ng San Roque, we are conducting information, education, communication drive para sa ating constituents through a step-by-step process to navigate the system easily. And then we have created a video tutorial on how to access the system. And we have also a support system for our customers to assess them kung baka meron silang ma-encounter na problem sa system. And also recently our EBOS has been incorporated with eGov kung saan po yung ating mga kababayan ay makaka-access po ng system via po sa kanilang cellphone. Yun po. Ayun. Maganda talaga na techie na yung mga tao at madali na ma-introduce sa kanila Yusek sa Batangas City naman po, Miss Ditas. Amin po sa Batangas City, part po ng aming initiative ay sa inspection system po namin, bukod po yung aming information dissemination campaign po na tinutulungan po kami ng Public Information Office. Sa pagko-conduct po namin ng inspection system, kasama po doon ang pagpo-promote po ng EBOS kung saan po ay tinuturuan po natin yung mga taxpayers natin na i-avail
po itong ating online services. Gayon din po, kasama po yung ating mga proseso, binibigyan po natin sila ng mga leaflets. Meron din po tayong available na video para po sa kanila. And also po doon sa inspection report po nila and inspection slip po nila, nandoon po yung QR code kung saan po pag kinlik po nila ito, makikita po nila yung buong proseso. So yun po yung initiative ng Batangas City para po 2 birds with 1 stone po ang ginagamit namin. Kasama na rin po siya sa inspection. Wow! You know, Sister El, medyo malayo na or medyo advanced na ang mga inisyatibo ng Municipality of San Roque, maging ang Batangas City, no? Talagang nag-invest naman talaga sila dito. And speaking of investment, kaya naman prioridad to ng ating mahal na Pangulo, maging ang DIL, Secretary Benhar Abalos, na kailangang mas episyente, mas mataas ang pagtitiwala, at mas responsive ang pag-deliver ng mga serbisyo natin using this platform, eBoss. Mayor Maria Ana tsaka the BPLO ng Batangas, since this is an investment, paano natin pinoprotektahan, mine-maintain at sinusustain itong platform na to na eBoss? Siyempre, meron tayong mga cybersecurity attack ngayon, you know, internet connectivity, minsan nagkakaroon ng mga problema. Mayor Maria Ana? Yes po. Yung eBoss po employs a robust security measures like authentication mechanism, encryption, and data access control, and to safeguard the sensitive business information and to ensure compliance to data regulation. Also sinasabihan po natin yung ating mga users na yung sa password po nila na hindi po i-save sa Google Drive, at ito po ay palitan every now and then, every so often, para po hindi po ito mahahack. So far po wala naman po kaming na-experience na problema as far as cyber security is concerned. Yun po. Ambina? For Batangas City naman po, Go ahead, ma'am. For Batangas City naman po, nagkaroon po kami ng sarili naming IT division na siya pong tumututok po dito sa amin sa ganitong mga sitwasyon po. Katulong rin po ng aming IT division ang third-party contractor po namin para po maprotektahan po ito. At ang nakakatulong po sa aking palagay ang mga programa po ng DICT, yung mga workshops po na ginagawa nila. Para sa LGU, nagpapasalamat po kami sa kanila dahil may mga workshop po silang ginagawa para po rin mas ma-implement po natin itong at mas maiwasan po itong mga problema po or issues po, system issues po sa ngayon. Ayan, si Alright, ma'am. Paano naman po ninyo isinusulong ng inyong lokal na pamahalaan? Nabanggit ko po kasi kanina, yung mga kababayan natin, hindi naman lahat, lalo na po yung medyo nagkaka-age na po na iba, na medyo nahihirapan po sila makasabayan sa ating makabagong teknolohiya. Ano po ang inyo pong ginagawa ng lokal na pamahalaan ng San Roque, Northern Samar at ng Batangas City para naman po mas ma-educate or yun pong ating mga mamamayan ay maging maalam o yung digital literacy po nila ay mapagtibay at yung potential din po ng eBoss system at iba pang digital services po na isinusulong ng inyo pong mga lokal na pamahalaan? Sa bayan po ng San Roque, we are conducting trainings to the private sectors at inuna po namin yung internet cafe dahil sila po ay makakatulong sa mga hindi techie na mga business operators para matulungan sila on how to access the system. At the same time po, yung ating mga business operators na walang internet, they can go to the nearest internet cafe na malapit po sa kanila. And also, we are embarking to an even bigger dream that
instituting a comprehensive system na kung saan po it will be available to the public where all the services of our municipality can be offered. So I hope that we will be able to launch, use, and implement the system before my current terms ends. And I believe we can do it because with the help of the Department of Interior and Local Government, with Yusik Odilon here present to tell the Secretary Abalos about this. Yun po. Makakaasa ka, ma'am. Salamat po. Arben Har, yeah. Sa Batangas City. Sa Batangas City naman po, nagkaroon din po kami ng mga trainings at patuloy po kami magko-conduct ng mga trainings. Actually po ngayon ang target po namin ay yung mga market vendors po natin kasi meron po tayong 3 markets, public markets sa Batangas City. Target po natin na mag-put up po doon ng kiosk para po sa ganon, hindi na po sila aalis sa mga stalls nila para po sila ay mag-renew ng kanilang business permit. And also po, katulong rin po namin ng barangay dahil nga po part ng EODB law ay ang integration po ng barangay. So part po ng aming initiative ay ang pagtulong po ng barangay para po ma-capacitate po sila at ma-inform po yung mga nasasakupan nila para po dito sa EODB na law and also po yung e-boss ng Batangas City. Okay, Sister Elle, napakagandang pakinggan ang mga mga hakbangin, mga ginagawa ng ating mga lokal na pamahalaan. This is, a city, Batangas City, and of course, ang municipality ng San Roque, Coastal Municipality. Mayor Ana, mensahe please, encouragement sa ating mga lokal na pamahalaan na nakikinig ngayon para naman ma-inspire sila kung gaano kaganda ang mag-enroll at gamitin tong e-boss platform at yung nasabi mo rin kanina on the DICT's eGov. Yes po. Una po gusto ko pong magpasalamat sa DCRH DILG Breakthrough Station and sa ngalan po ng pamunuan ng bayan ng San Roque, kasama po ang aking mga hardworking municipal officials and employees. Sana po, umaasa po kami na nakapagbigay kami ng inspirasyon and encouragement to adopt a similar measure and enhance their own business licensing processing system, as this will lessen the workload of our municipal employees. This will reduce cost on the part of the local government. This will eliminate long line during business registration, and it will keep safe the money dahil hindi na po ito dadalhin ng ating mga business operators at hindi na po ito mahahawakan ng ating revenue officers, ng treasurer's office ng ating bayan. So, yun po. Sa muli, magandang hapon po. Salamat and God bless. Dina? Sa mga LGUs po na nagsisimulang mag-streamline ng kanilang process, nagsisimulang mag-automate at mag-introduce ng online services, maging consistent po tayo na ma-achieve ang inyong goal na hindi lamang upang magawaran ng awards, bagkus ay makapagsilbi ng maayos, mabilis, honest at transparent sa lahat ng mga clients tungo sa bagong Pilipinas. At sa mga taxpayers naman po, business owners sa Batangas City, ini-encourage po namin kayo na gamitin ang aming e-boss system at ibang pang online services at inyo pong personal na ma-experience ang maayos, mabilis at online transaction na kung saan po kayo man ay nadoon. Maraming salamat po sa inyo at sa pag-imbita po sa amin dito po sa inyong programa. Sister Elle, sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos, please tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat also for your time and for taking leadership really felt because of the ease of doing business. At sa mga please continue to create
and innovate and at the same time respond in accord dun sa ating mga sinumpang tungkulin, lalong-lalo ng pagpapabuti ng mga kabuhayan ng ating mga mamayan. Batangas City, maraming salamat, Dina and Ma'am Maria Ana. Thank you so much, no? Sister L? Nako, maraming salamat po Mayor Maria Ana Abalon ng San Roque Northern Samar, and of course kay Miss Ditas Rivera, ang BPLO po ng Batangas City. Maraming salamat po sa inyo pong oras, and of course for sharing po ng inyong mga ginagawa sa inyo pong lokal na pamahalaan para naman po for sure USEC, yung ating mga LGU na nakikinig ngayon, marami silang natututunan sa ating mga ini-invite dito every Wednesday sa ating programa. Mayor, thank you po, and Miss Ditas, maraming salamat po. Thank you po, Yusek. Alright. Yusek, sa ating pagbabalik, nako, may mga sasagutin tayong katanungan Yusek sa ating DILG Connect. May mga tanong po ang ating kababayan at yan ay sasagutin mo, Yusek. Sister L, bago natin sasagutin ang mga katanungan under the DILG Connect, no? Si Pastor Mark Bitun ng National Baptist Church ay kinukumusta natin siya dahil nakikinig siya ngayon. Ay, hello po, Pastor. Magandang hapon po at maraming salamat sa pakikinig. Sa atin pong pagbabalik kay Yusek, sasagutin na po ni Yusek ng DILG ang inyo pong mga katanungan. Pilipinas ang oras, 4:51. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award, it's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. Panood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. At nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Dumako na po tayo sa ating DILG Connect. At atin pong bibigyang pansin ang mga katanungan ng ating mga kababayan sa Department of Interior and Local Government. Sister L, wala bang tumawag na mga barangay officials natin, local officials sa hotline ng DZRH? As of now, Yusek, wala pa. Hindi ko pa na-announce. Pero next time, siguro pa din nating buksan ang ating linya, no? Para dun sa mga may sumbong o may katanungan. Maraming salamat naman para, alam mo, mas may ambag tayo sa public service, mas responsive tayo, and through dito sa commitment natin sa DILG Connect, i-connect natin ang boses ng ating liderato, Secretary Benhar, at ang institusyon ng DILG sa ating mga lokal na opisyales or either sa mamamayang Pilipino na may problema, concern, or suhestyon sa ating mga programa. Opo, Yusek. Alam mo, Yusek, napakaganda na yung DILG ay bukas po ang inyong pintuan para doon sa ating mga kababayan na yung mayroon pong mga concern o mayroon pong mga katanungan na nais pong ilapit sa inyo ay kumbaga sabi nga nila, abot na abot kayo through DZRH. Narito
narito lang po ang DZRH. Bukas po kami at ang DILG of course kung gusto nila dito sa DZRH magpadala ng kanilang mga katanungan, pwede din po at ibibigay po namin yan sa DILG. At Yusek, meron tayo dito. Sister El, kaya Opo. nga, Mhm. Sister El, kaya nga may gobyerno eh. Yes. Itong gobyerno, kailangan nating gumalaw, Mhm. kailangan nating umaksyon, at Mhm. kailangan din nating makinig. Yes, Yusek, dahil kayo ay committed sa pagbibigay ng serbisyo publiko. At bilang bahagi ng trabaho nating mga public servant, Yusek, mayroon tayo ditong katanungan na dumako tayo sa isa sa mga katanungan na atin pong sasagutin ngayong hapon. Si Yusek po ang sasagot. Hindi po ako. Wala po akong hindi ko po kaya sagutin yan. Eto, Yusek, meron po kasi ditong katanungan. Humihingi po ng guidance sa DILG itong ating kababayan ukol sa kung ang lupon po sa pamamagitan ng punong barangay ay maaari daw pong maghatol ng kasunduan kung walang nag-repudiate o umapilang partido. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ito namang question na to ay galing dito sa ating mga repository, no, na mga katanungan na sinumite or pinadala sa ating tanggapan, lalong-lalo na sa Public Affairs and Communication Service na meron tayong Public Assistance Center kasamang Sister El. Opo. So sa paghingi ng guidance ang ating kababayan, okay, ito ang ating response, no? Base sa Section 416 ng ating Local Government Code of 1991, ang effect ng amicable settlement or arbitration award ay ito. Ang amicable settlement and arbitration award ay may force and effect na parang final judgment, parang korte, no, na may final judgment kasamang Elaine, Opo. upon the expiration of 10 days from the date thereof. Mhm. So, pag natapos na yung amicable settlement or arbitration award na walang nag-question after 10 days, kasi sa ating lupong tagapamayapa rules ay meron silang sinasabing expiration date, Mhm. ay or unless repudiated ang settlement, has been made or a petition to nullify the award has been filed before the proper city or municipality, sabi niya. So, meron siyang bisa na parang final judgment na after expiration ng 10 days kasamang Elaine. Opo. And unless daw na question to or ni-repudiate yung settlement na yan, yung amicable settlement na yung award na yan, na ginawang may petition to nullify the award na pinail naman to sa ating proper na city or municipal court kasamang Elaine. Kung walang umapilang partido sa loob ng 10 araw mula sa date of agreement, magkakaroon ng force and effect ng final judgment mula sa korte na pinagtibay naman batay sa Local Government Code Section 417. Nang tinatawag dito ay execution. Mhm. The amicable settlement or arbitration award may be enforced by execution by the lupon within 6 months from the date of the settlement, and after the lapse of such time, the settlement may be enforced by action in the appropriate city or municipal court. Sa makatuwid, Sister El, ang amicable settlement or arbitration award na hindi repudiated, ano bang repudiated sa Tagalog? Kinwestiyon ba? Kinansela? Sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng settlement ay maaring ipatupad, una, execution by the lupon within 6 months from the date of the settlement, or pangalawa, action sa appropriate city or municipal trial court kung lumagpas na sa 6 months from the date of settlement. Ayun, malinaw Yusek yung explanation. So sa mga may katanungan po or sa mga gusto pong i-review ito pong sagot ni Yusek sa atin pong tanong, pwede nyo pong i-play ang replay ng aming programa. Yusek, sa mga susunod. Sister Ellie, Yes po. Sister El, alam mo, napakahalaga nitong lupon na to. Ako hinihikayat ko talaga. Kaya nga ang DILG, katuwang naman ng Department of Justice, ay talagang ine-enhance ang kakayahan ng ating mga lupong tagapamayapa para mas lalo sila
kumpiyansa, mas lalo silang maalam, mas lalo silang capable, no? Capable at competent para magtalakay ng mga issues and concerns na posible within the jurisdiction ng ating lupong tagapamayapa for amicable settlement. Ako, Yes. ang hustisya Opo. nasa barangay din. Tama ka dyan, Yusek, napakalaking bagay po nitong lupon ng mga barangay, lalo na po kung sila po ay knowledgeable sa kanilang functions at kung ano po yung mga kanilang dapat ginagawa o yung kanila pong mismong trabaho. Napakalaking bagay po nito, lalo na kung yung mga bagay na hindi naman na dapat umaabot pa sa police o sa higher courts, kung pwede namang isettle within the barangay, bakit pa ninyo paabutin po sakit lang po yan sa ulo, kung kaya naman po sa lupon, masettle na, mas okay, di ba, Yusek? Tama ka dyan. And kaya nga, ang gobyerno sa barangay, nagsisimula yung pundasyon ng tamang pamamahala, yung tamang pagseserbisyo. Alam mo, sa barangay, napaka-beautiful, napakaganda Yes. ng pagkaka-create ng ating mga barangays. Kaya naman sa ating mga barangay na officials na nakikinig, nako, umaasa kami na kayo talaga yung mukha ng reforma, mukha ng tamang pagsisilbi, at mukha ng gobyerno, Yes. Sister El. Opo, Yusek, tama, dahil sila yung nasa ground Sila yung sabi nga nila, kung sa giyera, ikaw yung naka-front. 'Di ba? Ikaw yung sa pinakaunahan Sa'yo magsisimula yung lahat, yung makikita mo yung imahe. Pagka maganda ang isang barangay, nagre-reflect din po 'yan sa kung paano pinapatakbo, lalo na po ng mga namumuno ng ating bansa. Tama ba ako, Yusek? Tama ka. At sila yung pinakamalapit sa bawat tahanan. Sila yung pinakamalapit sa bawat pamilya. At sila yung pinakamalapit sa bawat mithiin at bawat adhikain ng mga Pilipino. Kaya, alam mo, beautiful. Salamat naman sa mga nakapag-isip na meron tayong mga barangay. Kaya, pasalamatan din natin itong mga barangay officials na sobrang binibigay yung kanilang puso, kanilang dedikasyon, aksyon at resulta, gawa at salita, sabi nga ni Secretary Benhar, para mapaunlad naman ang ating mga barangays. Once barangays are strong, barangays are progressive, nako, itong lupon na lang, itong usaping hustisya Opo. through our amicable settlement or arbitration award, mga ganyan sa barangay, mga conciliation proceedings, napakahusay nito na mekanismo para justice is really alive. Yes, tama ka dyan, Yusek. And of course, hindi din po yan magagawa ng ating mga namumuno kung ang inyo po mga constituents, dapat tayo po bilang mga mamamayan ay tumutulong din po tayo sa ating mga opisyal para po mas mapaganda yung pagpapatakbo nila. Hindi lang po kasi natin pwedeng iasa sa kanila, kundi tayo po ay maging ehemplo din po para tulungan sila at para mas mapaganda yung ating community. And of course, mas maganda kasi, Yusek, pag nagtutulungan at may suporta, di ba? Hindi naman pwedeng isa lang ang nagtatrabaho. Pagtiwala na may gobyerno. Kaya maraming salamat, DILG sa DZRH Break Time, Sister El. Yes. At ito ng tahanan ng DILG sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos. Meron pa ba tayong oras? Yusek, baka meron kang gustong batiin or any lang, okay lang naman po dahil medyo late na din tayo nag-start. Pero gusto ko lang po muna magpasalamat sa mga tumutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules po, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Yusek, baka po may pahabol pa po kayo. Go ahead po. Siyempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng mga sumusuporta sa DILG, sa lahat ng mga nag-embrace ng ating mga programa. Maraming salamat. Bukas ang pintuan, ang aming kagawaran para sa mga rekomendasyon, suhestyon, para mas lalo nating mapaigting ang relasyon ng ating mga lokal na pamahalaan together with the DILG. At ang DILG, alam mo yan, kinoconnect ang ating mga lokal na pamahalaan. Yes, So sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos, maging ang mga liderato ng DILG mula sa Rion, probinsya, syudad, munisipyo, at of course,
course our central office. Maraming salamat po sa ngalan po again ni Secretary Benhar Abalos. Sinasabi po namin, aksyon at resulta ang kailangan para sa bagong Pilipinas. Alright, maraming salamat Yusek at thank you po sa lahat ng mga tumangkilik. Hanggang sa susunod na Miyerkules po ay nandito niyan sila kay for sure magkarinigan po tayo. Minus la kay Mayor Deo Macalma, Sister L po, Elaine Apit at ito po ang DILG sa DZRH Break Time. Thank you Yusek, ingat po! Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay, Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.